Okay. So, ano pag-usapan natin is Open Run 101. So, let's start with the fundamentals lang, no? So, medyo ano lang tayo, medyo um, theoretical, no, yung approach natin. Maganda yung presentation kanina, no, ni Sir Philip. I don't know if you have the same feeling, no, nung pinapanood niyo yung mga videos. Do you have same feeling? I'm not sure, no, kung parehas tayo ng feeling. Just let me know, no, kung parehas tayo ng feeling. Just put a heart kung masaya kayo nung pinapanood niyo. Yan. And then put celebrate. Celebrate, no? Kung medyo nalulungkot kayo ng konti. Doon nyo nare-realize, no? Parang napaka-progressive ng Pilipinas pero meron pala mga ganyang areas pa rin. Anong ginagawa ng mga somebody dyan? Ayan. Bakit ang mga support na kailangan ng mga engineers natin is hindi na ibibigay? And they're focusing on some things na tingin nila is mas importante. Anyway, so it's a mixed emotions, no, when you watch the videos presented by Sir Philip. So let's start our discussion. So simulan natin sa electronic communications system. No? So pag sinabi natin electronic communication, this is a transfer of information from one source to another. Okay? So meron kang source of information or intelligence. So it's either an analog or digital form. Okay? So analog, it could be a voice or music. Digital form or it's a binary coded numbers or alphanumeric codes. Pwedeng galing sa isang computer or katulad ng mga cellphones yun. Yan. And then it will go to a transmitter. Okay? Transmitter, and then it will be transmitted to as transmission medium or communication channel na meron tayong system noise or interference. So yung mga transmission medium natin, pwede itong copper, pwedeng fiber, pwedeng wireless, microwave, or pwedeng through satellite. Yan. And then marireceive yan ng isang receiver para may convert pabalik dun sa ating intended information na gusto makuha. Could be an analog form or voice or music or a digital form or binary coded numbers. So kung gusto mong voice ang marinig mo sa kabila, so kinakailangan yung transmitter at receiver nagkakaintindihan. Ano. Okay, so that is the introduction sa electronic communication. So same thing din yan. So kukunin natin yung pinaka-basic principle ng electronic communication system and then we will apply it specifically in the wireless telecommunication system. So why should we do that? No? Kasi pare-parehas ang ating mga concept. No? If you will apply this sa Wi-Fi system, parehas lang siya. If you will apply it sa broadcast system, parehas din siya. No? So kaya kukunin natin, no? I-focus natin um, ating presentation sa wireless telecommunication. So ano yung iba't ibang part, no, ng wireless telecommunication system? So alam natin dito, meron tayong transmitter, may receiver, and then meron tayong channel. Okay, so tingnan natin sa isang wireless telecommunication system. So in a wireless telecommunication system, we have three major parts. Ang una-una is the user terminal. So the user terminal could be your mobile phone, laptop, iPad, or Android, no, na tablet. It could be an iOS or Android system. So, ito yung mga user terminals natin. Bakit importante ito? Dahil ito sa pagde-decide kung anong type of technology and frequency ang kailangan nating i-deploy. For example, sa isang area na pinakita ni Sir Philip kanina. So, merong mga areas tayo na GSM ang ginamit nilang technology and then meron namang LTE. And then meron tayong maririnig na mga system na gagamit ng non-traditional LTE. No? Anong ibig sabihin nun? So, gagamit sila ng mga communication system na beyond, no? So, or below the traditional protocol sa ginagamit ng LTE. But, it could work as typical wireless telecommunication system. Ang importante lang doon is meron ka bang user terminal na gagamitin. Bakit importante ito? No? For example, sa deployment ng 5G, not only here sa Philippines, kundi sa ibang bansa din, we are somewhat selecting the right frequency based also sa number of estimated user terminals na available on that certain frequency band. This is a typical example, no? Kaya makikita nyo, may maraming mga networks
sa Pilipinas at sa ibang bansa gumagamit ng 5G sa non-standalone mode using a 3.5 gigahertz. Because kapag tinignan mo yung mga 5G terminal na binroad kasi GSA noong December 2022, ang 3.5 gigahertz siya yung pinaka-common. Ibig sabihin, kung magdi-deploy ka ng 5G sa isang area o sa isang bansa, most of the time, ang mga telepono nila ay capable ng 3.5 gigahertz. Okay? Kasi kapag nag-deploy ka ng, for example, 5G 410 megahertz, walang 410, napakababa. That's band 80 plus. 83. Ito, anim na telepono lang ang makikinabang sa network mo. Okay, so that's very important. It's an important decision factor sa pagpili pa lang ng frequency. And then sumunod dyan yung 2.6 and then yung 2.3. Okay, kaya sa ibang bansa may makikita kayong mga 5G na gumagamit ng 2.3 and then 2.6. However, sa ibang bansa naman, kung wala silang 5G, ginagamit nila yung frequency na yan sa LTE band. Okay, so yung 2.3 pinakasikat dyan sa LTE. Nasa 8,700 models, no? Ang 5G capable. Okay. Ang kagandahan dyan, yung mga telepono na yan, they do not care kung open RAN or traditional RAN ang kinakabitan nila. As long as naka compatible siya sa technology at compatible siya sa frequency. Hindi niya tinatanong kung open RAN ka ba o hindi. Okay? So, iyon yung importance ng user terminals. So para makita nyo rin, no, yung mga samples ng mga telepono na yung mga capability nila, merong isang website, for example, www.gsmarena.com. Pwede kayo pumunta dyan. You can compare yung mga different na phones at ano yung mga specifications. Particularly po tumingin kayo sa frequency na ginagamit nila. No? Anong mga frequency ang capable silang gamitin. Okay? So that is the user terminal. And then itong user terminal na to, kumukonekta to sa radio access network or tinatawag nating RAN. Typically, kilala sa tawag na cell site. So ito yung mga dinideploy ng mga operator. At doon nakita nyo rin kanina, yung VBTS. Okay, so meron niyang radio. Okay, meron niyang baseband unit, meron niyang antenna. Okay, para kumonect sa user terminal. Pero bago natin pag-usapan yung radio access network at pumunta sa Open RAN, pag-usapan natin, paano nako-connect itong user terminal papuntang radio access network. So nako-connect yan using the air interface, yung radio frequency. So ito ang isa sa pinaka-importante na part ng isang wireless telecommunication system, ang air interface o radio frequency. Kung wala kang frequency, particularly dito sa Pilipinas, hindi ka makakapag-deploy ng isang wireless telecommunication sa company. Bakit importante ang ang frequency? Well, of course, ang spectrum ang key asset ng mobile operator. Para yung kalsada. Okay? So, para kung meron kang data, gusto mo isakay sa sasakyan, okay? And then you transport your data from one point to another, pero kinakailangan mo ng kalsada. And that kalsada is what we call the spectrum. Ito yung frequency ginagamit natin. Okay? So, ang frequency ay pwedeng high band, mid band, or low band. So, meron niyang characteristics. So sa mga high band, typical characteristic niyan is malaki yung bandwidth niyan, malapad yung kalsada, but maikli no, yung coverage niyan. Kasi yung propagation niya is maraming losses. So kung ikukumpara mo yan para yung mga um, international runway, no? Or like for example na iya. So malalapad yung kalsada diyan pero maiikli, pang eroplano lang. And then we have the mid band, yung mga frequencies na like 3.5 gigahertz, 2.3. So ito yung mga optimal na may bandwidth, optimal na bandwidth at decent na coverage. Katulad ng mga NLEX, CCLEX, TPLEX, no? SLEX, yan. So mahahabang kalsada na merong malalapad na bandwidth. And then meron tayong mga low bands. So yung low band naman, ito yung mga national road natin na mahahaba, no? For example, mula Pampanga papuntang Tugigaraw. So mahahaba yan, no? Pero alam mo mga ano lang yan, 2 lanes, no? So, hindi ka basta-basta pwedeng magdagsa ng maraming kalsaan na dyan, sasakyan. Pero mahaba, no? Malayo nararating ng coverage. So, ayun yung mga low band frequencies.
So pagka tinignan nyo yan sa illustration, parang ganito yan, ano? So, yung frequency, meron siyang dalawang major characteristic na kailangan natin maintindihan. The coverage and the capacity, no? So, meron kang coverage, meron kang capacity. So, the coverage, ito yung mga low frequencies. Typical, ito yung mga less than 1 gigahertz. Kasama dito yung 400 megahertz, 700, 800 megahertz, 900. Okay? Basta less than 1 gigahertz. So, ganito ka ano yan. Ganun yung kalalayo, pero maninipis. And then, yung mga mid-frequencies and high frequencies, ito yan. So, katulad sinabi ko kanina, para yung SLEX, NLEX, Cavitex, CCLEX, no? So, ito yung mga mid-frequencies na from 1 gigahertz to 6 gigahertz. Yan. So, decent yung coverage niyan. And then, yung bandwidth. And then, ito na yung mga pang hotspot natin, ano? Ayan. So, malalapad yan na bandwidth. But, yung coverage niyan is napakaikli dahil sa propagation, no? At yung propagation ng signal loss. Yan. So, mas marami kang data makukuha dito, matatransmit, pero at a limited range. Yan. So, kung gusto niyo tingnan yung buong detalye ng frequency na yan, ito yung mga frequencies na yan. Okay? Andito yung mga low band frequencies, mid band frequencies, at ito yung mga high frequencies natin. Katulad ng um, millimeter wave. No? Ayan. So, importante yan, ano? And then, bakit importante? So, in terms of capacity, kapag malapad yung kalsada mo, okay, mas maraming sasakyan na pwedeng dumaan, so mas marami kang data na pwedeng ipadala, no? So, for example, kung meron kang 60 megahertz na bandwidth and then you will use it for 5G, you can achieve up to 1 gigabit per second like this. 1,000 Mbps. So, ganyan ka-importante ang frequency sa experience ng mga subscribers. And in terms of coverage naman, okay, so take a look at this comparison. So meron kang 1800, meron kang isang maliit na area, suburban area, and then gumamit ka ng 900 megahertz, the same cell site, and then compare mo to sa isang 1800 megahertz na same cell site din, no? Palitan mo lang yung radyo, pati yung antenna. Okay, makikita mo na mas malaki talaga yung coverage ng 900 compared sa 1800. Pero in this example, hindi nyo makikita yung bandwidth because this is a propagation, a simulation. Ano? Gusto natin ipakita rito na mas malayo talaga nararating ng isang lower frequency compared sa high frequency. Okay, so, sa radio network design, binabalansin natin yan. So, we are choosing the right frequency and typical, for example, a typical clutter area. For example, yung mga high bands natin, ginagamit natin sa mga urban areas hanggang mid-band, hanggang suburban areas. No? Tapos yung mga low frequencies natin, pang umbrella coverage para marating natin yung mga malalayong um, subscribers. Okay? So, sa Pilipinas, marami tayong mga frequencies. So, meron tayong 450, 700, 850, 900 megahertz, 1800, 1900, 2000, 21, 23, 25, 33, 35, at marami pang iba. Okay? Na pag-aari ng mga operator. Okay? So, kung merong frequency ang gobyerno dyan, wala dyan sa listahan. Okay? So, pag-aari ng gobyerno yan. Ng mga operators. Ano yung red at ano yung blue? So kapag red, this is a frequency division duplex. At kapag blue naman, this is a time division duplex. Ano pagkakaiba ng dalawa? So it's a mode of operation. So yung telepono mo, nakikipag-usap lagi yan sa cell site. Regardless kung ito ay open na run o kahit anong run. No? Kahit anong run pa dumating sa buhay nila. No? So meron kang uplink mula telepono hanggang cell site. At downlink naman mula cell site pababa ng telepono. So meron kang uplink at downlink. Kapag ang uplink at downlink ay magkaiba ng frequency, tinatawag natin itong frequency division duplex. At kapag ang uplink at downlink naman ay gumagamit lang ng isang frequency, we call it time division duplex. Okay, sa pangalan pala makikita nyo na eh. Frequency division. Magkaiba ng frequency, duplex, transmit and receive at the same time. Okay, time division, pinati mo lang into time slots. Okay, so ayan yung pagkakaiba ng mga frequencies na yan. So bakit may mga frequency na FDD at may frequency na TDD? Ito ay inassign ng ITU, no, worldwide. International Telecommunications Union at inadapt ng Pilipinas through NTC at na-regulate sa Pilipinas. Okay?
Ayan, so sino mga may-ari ng frequency ngayon? No? For example, the N77 at N78 sa Pilipinas, pag-aari yan ng mga operator ngayon. So this information, you can download it sa Freedom of Information. Pumunta lang kayo sa freedomofinformation.gov, makukuha niyo yung mga frequencies na yan, and then you can just do your own analysis. Okay, so merong isang operator na merong full 100 megahertz. May isang operator na 60 megahertz, 20 megahertz, 40, 20 at 60 megahertz. Okay, question. So kung mga frequencies na to ay ginagamit sa mga high capacity dahil ito ay may malaking bandwidth, so pwede natin itong gamitin for 5G, right? At kung ito ay nasa mid-band, so typical ang application nito is makikita nyo sa mga urban at suburban areas. So bihira kung makikita nila kung magagamit nila ito sa mga rural areas. Okay, kasi nga maliit ang coverage niyan. So kung gusto nila i-cover yung isang lugar na layo-layo yung mga subscribers, medyo hindi siya practical kasi maraming cell site ang kailangan para ma-cover yan using this 3.5 gigahertz. Okay. Now, if you look at the low band distribution, ganito naman ang distribution sa Pilipinas. So, meron tayong 450, nandiyan si broadband everywhere. 700 megahertz, nandiyan yung tatlong operator. In this example na si Misatel pa siya, no? Pero this one is dito already. Yung frequency ng 850 si Smart ang nandyan. And then yung frequency allocation ng Globe, ng 900 is Smart and Globe. Again, this is available sa Freedom of Information.gov. Hindi yan pinuslet kung kasaan-saan. So you can do your own comparison. Sa high band naman, ganito ang allocation sa 1800, dalawa, nandiyan si Smart, si Globe. Sa 1900, apat. Merong hindi pa allocated. Frequency sa 2100, 2010 si Misatel or si Dito. Sa 2100, andito. And then meron itong pinag-ratalunan pa under litigation yung isang 10 megahertz pa no, na band. So pinagagawa niya ng iba't ibang company kung sino ang pwedeng gumamit in the future. Yan. Sa high band distribution, makikita nyo sa 2300, okay, andyan si Smart, si Globe. Sa 2500, ganun din. Sa 3.3, andyan si Dito. And sa 3.4, which is used for 5G, andyan yung mga major operators. Okay? So overall, kapag tinignan mo, this is based from 2020. Okay? So punta lang kayo sa foi.gov.ph. Yan. So you can see, ang pinakamaraming frequency ngayon si Smart, followed by Globe and Misatel. Yung mga ibang narinig yung mga operators like Broadband Everywhere, kakaunti lang yung kanilang frequency. Si Now Telecom has 2% of the total, no? Yung mga frequency allocation. Unless dumating si millimeter wave, which will give way to another area allocation ng mga frequencies na yan. So si millimeter wave, ito yung frequency na nandito. Ito. Okay? So last May of this year, nagkaroon ng frequency allocation, frequency assignment, no, si NTC for millimeter wave sa ganyang frequency. The allocation, wala pa kaming balitan kung kanino na-allocate yung mga frequencies na yan. Okay, so ganun, no? So importante ang frequency, no? Importante ang frequency para makapagtayo ka ng isang wireless telecommunication system. Kasi hindi ka basta-basta makakapagtayo kapag ang frequency mo is hindi lisensyado sa'yo. Pwede kang magtayo ng isang base station kung ikaw ay gagamit ng mga free frequencies like 2.4 GHz at 5 GHz na ginagamit natin sa ating mga Wi-Fi signals. Okay? So kung magkatayo ka niyan, yung mga point-to-point system na nakikita nyo, pwede yon. Okay? Ang ano lang nun is talagang naka-Wi-Fi mode ka. No? Yan. Okay, so meron ka radio access network. So yung mga radio access network, ito yung mga binibuild natin. Okay, so sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay. So nakita niyo yung pagkakaiba ng coverage ng isang low band at ng isang high band base station. So kaya dito sa Pilipinas, dahil layo-layo rin yung ating mga kapuluan, so you will see that we need multiple or thousands of radio access network no, para ma-cover natin ang Pilipinas. So currently ngayon, siguro nasa estimate of
10 to 15,000 base stations tayo. Ayan. Okay, so nagbi-build tayo ng maraming maraming base station. Pero kahit na marami tayong base station katulad ng kung mga estimate natin mga 15,000 no. So makita nyo marami pa ring mga areas na talagang hindi mo sakop. So pumunta natin yung Aurora kanina na pinakita. Tingnan nyo, wala namang gaano sa Aurora. Baka ito pa yung ano no. Yan. Yan. So kaya may mga areas talaga na hindi pa talaga covered, no? Fully covered even ng mga operators natin. Okay, so actually this is ano no, hindi ito yung full representation no, ng coverage ng ano ng isang operator. This is based on NPerf application in which yung mga eager na subscribers na gustong magbigay ng kanilang data to contribute no para may map yung mga signal levels niya through their app. Ayan. So ito yung ating radio access network. No? So ang radio access network is yes, maraming itsura ang radio access network. Okay? So, ito ay pwedeng nasa roadside, provinces, mountain, beach, rooftop, or even sa loob ng malls. So, nilalagay talaga natin yan para magkaroon tayo ng mobile coverage. And alam natin, kapag wala tayong connectivity, ang daming challenges. Like for example, sa nakaraang pandemic, you have experienced na kapag mahina lang yung internet connectivity mo, di ba? It's frustrating. How much more sa mga areas na ganito na hindi nila na experience no yung pagiging connected sa internet. Yan. So ang tawag natin dito is digital divide. So physically isolated na sila and then wala pa silang way to communicate to the digital world. So yung lack of cellular coverage causes the following challenges no. So, limited access in remote areas, social connectivity issues no, paano sila makikipag-usap sa kanilang mga kamag-anak, okay? Magbigay ng update kung nasaan sila, emergency services, accessibility, yan, katulad ng, for example, may mga away sa barangay or kaya may mga emergency na nangyari sa barangay, paano tatawag ng ambulansya, okay, so tagal dumating ang ambulansya, okay, and technological isolation. Yan, so yung disconnection no, that limits the access to information and technology. Yan. It will hinder no, yung educational and economic opportunities. Just like what we saw no, doon sa presentation, Sir Phil. So, ang goal natin sana is may connect natin yan, ano? May connect natin sila no sa digital world. Yan, para magkaroon sila ng access. Yan, magkaroon ng access sa mga services na makakatulong sa kanila like medical services, education, emergency response, and even sa market no. For example, isa kang magsasaka or mangingisda, gusto mo magbenta sa market. So you can connect with your potential clients using this online platforms or methodologies. So kapag may cell site ka na sa paligid, no, so you can have a voice call, no? Pwede ka magkaroon ng voice call, automatic yan. Magkakaroon ng mobile internet, magkakaroon ng mobile access, yung mga IoT devices mo like yung RX box ng DOH, you can connect it. Isa sa pinaka interesting na ano no, na solution is this the fixed wireless access. Yan. Can you raise your hand kung familiar kayo sa fixed wireless access? Sa FWA. Kung paano siya gumagana? Paki-click yung like kung kayo ay familiar sa fixed wireless access. Okay, so let me explain yung fixed wireless access no. Sa madaling salita. Typical. Nagsimula ito sa mobile tethering. Okay. So yung mobile tethering, meron kang telepono. Okay? Meron kang telepono, yung telepono mo connected sa cell site. Okay, meron kang LTE signal or 5G signal. And then yung anak mo or yung girlfriend mo or yung nanay mo o tatay mo, wala siyang load. Wala siyang load. So wala siyang internet connection. Gusto niyang makakonect sa Facebook. Gusto niyang mabuksan yung kanyang Facebook account. So ang gagawin mo, ikaw na meron kang internet connection, ang gagawin mo, i-open mo yung iyong ano, yung iyong data, yung cell, yung iyong um tawag dito, personal hotspot, okay? Tapos i-on mo siya, and then magkakaroon ka ng Wi-Fi signal. So yung Wi-Fi signal mo, mag-i-emit yung telepono mo ng Wi-Fi signal, masasagap yun ng iyong anak or boyfriend or girlfriend, nanay o tatay, and then pwede siya kumonek doon sa Wi-Fi
signal na yon. Okay? Provided ibibigay mo sa kanya yung password. So, yun yung typical tethering na nangyayari. Okay? So, pwede yang gawin sa typical na bahay. Pero, syempre, hindi naman lagi nasa bahay ka. No? So, ang ginawa ng iba, naglagay sila ng isang external antenna sa labas ng bahay. And then, meron tayong tinatawag na CPE, yung Customer Premises Equipment. Yung Customer Premises Equipment, nakakonekta yan sa isang Wi-Fi access point. Okay? Tapos, itong Wi-Fi access point, mula sa cell site, LTE, i-convert niya sa Wi-Fi. Para sa loob ng bahay mo, magkakaroon ka ng Wi-Fi using this fixed wireless access. So instead na ang iyong Wi-Fi access point ay nakakonekta through fiber, ang magiging backhaul mo is itong connection na yan. And then pagka nakita niyo yung mga free Wi-Fi project ng DICT, yung kanilang mga Wi-Fi access points connected sa either fiber or Starlink. Okay? So, anong pagkakaiba nito, no? So, ito naman, gagawin mo itong malaking backhaul. Okay? Tapos, ang backhaul nito, pwede mo ilagay pa rin sa Starlink. Pwede mo i-connecta ito sa Starlink. So, meron kang mga areas na pwedeng i-serve ng fixed wireless access. Meron kang areas na pwede mong i-serve via mobile access. So, ganun ang pagkakaiba nung ano. So, para itong naging Wi-Fi extender. So, dati, nagdi-deploy ka lang ng Wi-Fi sa barangay hall, sa gym. Pero ngayon, magtayo ka na isang cell site, buong barangay, pwede mo bigyan ng Wi-Fi using this fixed wireless access. Okay? Yeah. So, yun yung fixed wireless access. Doable ba yan? Of course, doable yan. Ginagawa na yan sa Pilipinas. Okay, so, ang cell site, maraming parts, no? So, kapag tinignan mo mga cell sites, typical cell site natin, so ito yung ating architecture, right? So, ito yung physical uh, ano ng cell site. So, meron kang tower structure. So, dito natin kinakabit yung mga antennas, panel antennas. So, yung panel antennas, just think of it like a flashlight. So, kung saan nakatutok yung flashlight, doon maliwanag. So, kung saan nakatutok yung flashlight or yung antenna, doon malakas ang signal. Okay, so, kino-concentrate niya yung electromagnetic energy dyan. So, meron niyang high band or low band. So, yung mga bagong antenna ngayon, pwede mo pagsamahin yung high band at low band. Ang tawag natin is multi-band antennas. Okay? So, meron ka remote radio unit. Ito yung mga radio na nagpo-produce ng electromagnetic energy. Okay? Pwede rin siyang low band or high band. So, kung hindi kayo medyo familiar sa cell site, think of it like an FM and AM radio. Okay? Ayan. So, itong mga baseband yung mga remote radio unit na yan, connected yan sa baseband unit using a CPRI, a Common Public Radio Interface. Fiber optic yan papunta sa baseband unit. Yung baseband unit parang CPU ng isang cell site. So, dito ka nag-upgrade from 2G, 3G, 4G, or LTE or to 5G. Yan. So, dito ka naglalagay ng mga cards. Dito ka nagka-activate ng mga features. And then itong baseband unit, nakakonekta yan sa isang outdoor cabinet or nasa loob ng isang cabin in which nandun yung power supply. Okay? Pwedeng may battery, backup, nandyan yung ventilation, and then nandyan din yung transmission. So kung um, gusto mo i-connect ng fiber, ito fiber. Kung gusto mo i-connect ng satellite, pwede rin dyan. Lalagay ka lang dito ng connectivity, tapat mo dito sa Starlink, okay, patakoy mo sa satellite. Ayan. So, ayan. So, meron ka ng connectivity, no? Or, you can connect it via microwave. Ayan. So, pwede. No? Pwedeng ano ngayon. No? So, ano na siya ngayon? Feasible na yan. Dati kasi yung mga VSAT, medyo mahal, no? Pero nung dumating si Starlink, yan. So, mas naging convenient, mas mabilis, no? Yung deployment. Okay? So, ito yung mga parts, no, ng isang radio access network. And then makikita nyo, yung mga ginagamit natin dyan, aside of course sa antenna, ito antenna, you can use any brand. Pwede kang gumamit ng CommScope, Kathrein, anything na antenna, no? Basta anything na gumagana dyan. This is our passive antennas. So, ibig sabihin, walang active component yan. You don't need a power supply to make it work. So, yung mga passive antennas natin, you can get it from any brands or any vendors. Ang ang importante lang dito ngayon sa radio access network, itong radio access part na to. Yan.
kasama yung interface, radio unit, at baseband unit. These are what we call the proprietary. Ibig sabihin, pag bumili ka kay vendor H, dapat ito ay kay vendor H, dapat ito ay kay vendor H. Okay? Pag bumili ka kay vendor S, dapat ito ay kay vendor S, dapat ito ay kay vendor S. Okay? So hindi siya open, ano? It's a closed system. However, pagkakaiba niya kay Open Run, no, kay Open Run, ang pagkakaiba niya kay Open Run, same functionality dahil ito ay gumagamit pa rin ng 3GPP standard. Okay? And then gagamit lang tayo ng bagong standardization like the ORAN Alliance dahil sa mga bagong interfaces. Pero itong area na to, no, you can use vendor M, vendor P, and then vendor J. Yan. So, pwede, no? So, they can be interoperable. Yan. Interoperable. Okay. Sinitingnan natin, it should be low cost because siyempre sa economy of scale, no? So, kapag madami nang gumagamit yan, so yung production cost yan would expected to go down, no? Pero kasi ngayon, kapag tinitignan mo yung mga different calculations and ROI calculations, medyo mahal si Open Run, no? Sinasabi nila kasi nga yung manufacturing cost is still high dahil konti pa lang yung na-encourage na gumamit. Pero using the economy of scale, kapag dumami yung gumagamit niyan, yan. So, na-boost yung economy or yung ecosystem na gumamit sila ng Open Run. So, yung production line would go up. So, essentially, yung cost of this equipment will go down. Okay? So kapag bumaba yung cost of equipment, so yung ROI ng isang operator or ng bagong operator would go down, no? So anong kagandahan no? So kasi ang tinitingnan nila diyan is itong ROI, no? Yung payback period, no? Yeah, yung payback period is equal sa capital expenditures, no? Yung capital expenditures pag bumili ka ng kotse, ito yung price ng kotse. So in the case of the telecom operators, ito yung cost ng mga equipment. Cost ng equipment, okay? Cost ng licenses, may lisensya yan, cost ng features. Yan. Okay? And then meron pa yung services. Pag-install, pag-design, pag-optimize, yan. So kapag ka ito ay bumaba, so there's a possibility na bumaba yung capex. Yeah? So ito yung equation niya. And then, of course, yan, magkakaroon yan ng coverage, meron tayong tinatawag na revenue. Yan. So revenue. So gumamit ka ng isang, for example, low band frequency. So nakapagbigay tayo ng coverage for around 500 people. Okay? So yung 500 people will generate a revenue. No? Depends sa sa behavior nila, no. So magkano yung kikitain ng cell site. And then of course, kung kumikita na yung cell site mo, syempre, gagastos ka ng kuryente, gagastos ka ng gasolina sa genset, pasahod sa mga engineers, the guard, no. So those are maintenance. So ito yung tinatagating OPEX. Yan. So dahil si Open Run will be mostly powered by artificial intelligence, yung CI/CD procedure na ginagamit sa IT industry which are being automated, no? So yung operational expenses natin, there's a possibility na bumaba. Yan. So based kay Rakuten, ang CAPEX nila is bumaba ng 30% and OPEX is gone down to 40%. No? So imagine na lang yung PP. So kapag na-calculate mo yan, ano? Ayan. So mako-compute mo yung payback period. Yung payback period will correspond to how many months na mababawi yung investment ng isang operator or ng bagong operator. So kapag ito ay more than 36 months, so medyo medyo tagilid yung business case niyan. Kapag ito ay less than 36 months, okay, so ito ay may healthy, no, na payback period. Pero pag ito ay negative, ibig sabihin,
mataas pa yung operational expense mo sa kinikita ng cell site. So, there's a possibility na hindi maitayo yung cell site. Unless, mayroong ibang mechanism to support yung operation ng cell site. Like, i-fund ng government or ng LGU. Okay? Ayan. So, ito yung ano ng run component. Pasensya na kayo sa sulat nyo, medyo dati akong manok eh. Okay, so punta natin, no? Sino si Open Run, ano? Ano ang ginagawa ng Open Run? So dahil konti na lang din yung ano. So si Open Run is um um it's a new movement, no? Pag sinabi mong Open Run is Open Radio Access Network. This is an industry movement. It's not a new technology actually. It's a new philosophy of implementing a radio access network. So ang pagkakaiba nito, this is disaggregated and interoperable radio access network. Pinaghiwalay natin yung hardware at software component sa isang form factor. No? So in this philosophy of implementing a RAN, pwede kang bumili ng isang general purpose radio tapos or ng isang COTS server, tapos installan mo ng isang software na separate or different vendor or provider. And then, for that to become interoperable, dapat ang interface niyan is open. Open ang interfaces niyan, tapos magkahiwalay ang hardware at kanyang software. Okay? So kapag sinabi mong Open Run, yung software niyan is open source software, open source hardware, and then open yung interface. Okay? And then may dinagdag lang sila dito, syempre, dapat ang pillars o tatayuan ng isang Open Run is syempre openness, virtualization, okay, intelligent using the artificial intelligence, and then yung programmability. Okay? So pagka kinumpare mo siya sa isang traditional network, so meron kang antenna, RRH, no? Proprietary yung front haul mo, and then meron kang baseband unit. Sa Open Run, makikita nyo, sir, bakit meron bago nito? DU and CU. Actually, this originated sa 5G implementation under ng 3GPP. Actually, kahit hindi Open Run, merong DU at CU because this is based sa 3GPP standard. Pero dahil nga most of the system na i-deploy natin will be Open Run and then using the 5G technology, we can incorporate yung strategy ng distributed system. Like pinaghiwalay natin yung DU at CU. Bakit pinaghiwalay yan? No? Para yung ating architecture sa 5G if we implement it is masupport niya yung different use cases. Meron ka tatlong main use cases ng 5G. Yung EMBB, URLLC, at MMTC. So these use cases have different requirements, no? And then these requirements require also different set of architecture. Yeah, kaya kapag ganyan ang ano mo, ang overall architecture mo, you can support yung mga use cases ng 5G. Okay? So ito yung mga benefits ng Open RAN and then yung mga challenges ng Open RAN. And then ngayon marami nang naka-involved na mga companies sa Open RAN. Okay? If you look at the different companies, andyan yung mga semiconductor chipsets and components, yung mga ORAN hardwares, ORAN software, and then yung cloud, and then yung mga services. And then you will see familiar brands or companies that engage currently sa IT industry, and then yung iba naman dyan is nasa telecom industry. So Open RAN is the merging of two worlds, the IT and the telecommunications. It also means na meron kang further opportunity, no? Kung nasa IT ka, and then you want to merge your skill set in the telecommunications industry, so merong opportunity na paparating. Okay? Now, if you look sa mga actual Open RAN equipment, so pag nakita nyo sa parang parehas lang, no? Kasi nga, yung openness ng system lang naman ang nagkaiba. And then yung proprietary na wala. So naging open yung system. So yung mga remote radio unit, they look the same. Yung mga baseband unit like yung CUDU, like a typical server like yung nabibili nyo sa mga Dell at HP. Yeah, so you can install yung mga software ng radio access network dan. Okay? So that is Open RAN, no? In a nutshell. So
probably in some other time, mapag-usapan natin in details itong Open Run. But if you want to learn more about Open Run, meron tayong mga YouTube videos na nasa YouTube channel ng Asia Open Run Academy, and then you can watch those videos, no, for more information.